Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po ng awit na inawit po ng ating choir. I am happy in the service of the King. Sana sa bawat araw, ganito po yung pan po natin, no? Yung pakiramdam po natin, yung feeling po natin kapag nagsiserve po tayo sa Panginoon. Dahil napakahalaga na sa mundong ito, ma-exercise po natin yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Walang Inglesero, no? Amen. Alam niyo po, pagdating sa langit, wala po tayong gagawin doon kundi magpuri sa Panginoon. Kaya dito pa lang, exercise na po natin kung paano tayo ngumiti. Para pagdating sa langit, nako, alam natin kung paano ngumiti sa harap ng Panginoon. Kasi yung ngiti po sa langit ay hindi fake. Diba? Kapag nagpuri po tayo sa Panginoon, pagdating sa langit, talagang bukal sa ating mga puso. Ganon din po dito sa paglilingkod sa Panginoon. Sa bawat araw, alam po natin, napakaraming problema ang dinadaanan po natin, na napakaraming pagsubok na mayroon po tayo. Sinong walang pagsubok po dito? Iyan, huwag nang itaas yung kamay. Okay? Kasi lahat po tayo, danas natin kung ano yung mga pagsubok na dinaanan natin sa mundong ito, sa bawat kapatiran. Alam natin yung iba, yung buhay nila, kung paano nila dinanas, yung paghati sa mundong ito. But praise God, mayroon tayong Diyos. Amen po ba? Mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran, mayroon tayong Diyos na sinasandalan sa gitna, sa kabila at sa mga panahon na tayo ay dumadanas ng maraming kapighatian sa mundong ito. At sa oras na ito, meron po tayong napaka-special na gawain, part ng ating worship service, and that is Lord's Supper or our Lord's Table. Ngayon, gusto po natin pag-aralan, ano po bang ibig sabihin ng Lord's Table? Bakit napakahalaga po nito? Or nagiging routine na lang natin that every first worship service of the month, may kinukuha tayong tinapay at may kinukuha tayong juice. Last night, tanungin ko lang po kayo, dumating po ba sa isip natin na pinaghandaan po natin yung araw, yung gawain ito? Okay? Sa inyong mga sarili, sagutin niyo po natin. Or bago ba tayo pumunta sa church, kaninang madaling araw, nag-pray ba tayo na Panginoon, ihanda niyo po ang aking puso, ang aking kaisipan, sa napakalahgang bahagi ng aming gawain, ang aming Lord's Table? Or gaano po natin pinaghahandaan ang gawain ito? Or madalas ba, or mayroon ba minsan sa buhay natin, sa mga magulang, na tinawag natin yung ating mga anak at itinuro po natin kung anong ibig sabihin ng Lord's Table. Dahil kung ito po ay napakahalaga, ibig sabihin, dapat po ay binibigyan natin ng pansin. Hindi lamang sa sarili natin, kundi sa buong pamilya natin. Alam mo po, yung Lord's Table ay maraming mga churches na may mga iba-ibang prinsipyo sila or doctrine or beliefs, okay, kung paano nila sineselebrate yung Lord's Table. Sometimes, some of the church, every week, sineselebrate nila yung Lord's Table. For us, every month. And some churches, quarterly. And there are some, just only once a year. Alin po ba yung tama? Ang sabi ng Panginoon, kapag inaalala nyo, kapag ginawa nyo po ito, ay ginagawa nyo sa pag-aalala sa akin. Ibig sabihin, napakahalaga. Once a year, yung iba ko minsan, pero binibigyan nila ng sobrang diin. Yung Lord's Table nila, yung Lord's Supper nila, ginagawa lang nila for separate worship nila. That for Lord's Table only. Okay? Binibigyan nila ng pansin. Yung iba nga, sabi nila, nag-order pa kami ng mga drinks at saka bread sa Israel because this is only once a year. Ganun kahalaga. Either weekly, monthly, quarterly, or yearly, ang halaga po nito ay hindi nagbabago. Amen po?
Please open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 11. Chapter 11, may I request everybody to please stand. Basahin po natin ng buo yung mga verses from verse 17 to 34 or 30. Okay, to 30. 1 Corinthians chapter 11. First Corinthians chapter 11 verse 17 to 30. Basahin po natin ang salitan. Basahin ko po yung verse 17 and please follow in verse 18. Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. For there must be able heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. For in eating everyone taketh before other his own supper. For one is hungry, and another is drunken. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he had betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood, this do ye, as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body of and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Let us continue. For it we would judge ourselves, we should not be judged. Verse 32. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. Altogether in verse 34, and if any man hunger, let him eat at home, and ye come not together into condemnations, and the rest will I set in order when I come. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming pag-aaralan. Bless niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Ihanda niyo po, Panginoon. Especially, Panginoon, pag-take mamaya, Panginoon, ng aming Lord's table. Napakahalagang bahagi, Panginoon, ng aming pananampalataya. Yung mga bagay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Maaari na po kayong maupo. And this is our topic. This is our topic for this day, today. The ordinance of communion. The ordinance of communion. Later on, we will discuss and we will define what it means by ordinance, okay, of this communion. But before that, saan ba nanggaling yung, or saan nagsimula yung pinanggalingan yung Lord's table, yung Lord's Supper? Kinalala niyo po ba kung saan po ito nanggaling? Ang Lord's Supper. Before, kung naalala niyo po yung Jewish people, meron silang celebration. This is the celebration that what happened during the time of the Old Testament. Okay, nung sila Moses ay nag-journey, nag-escape from Egypt going to Canaan. And these three major feast, ito po yung the Feast of Unleavened Bread.
Okay? Or itong tinatawag po natin na Passover. Kung naalala nyo po ito, after yung nine pledge na binigay ng Panginoon sa Egypt, the last is, ito yung pagkamatay ng lahat ng mga panganay. Okay? Sinabi ng Diyos sa kanila, kailangan magkaroon kayo, mag-shed kayo ng blood for you, that the death will pass over your household. Kasi pag hindi, lahat ng panganay sa inyo mamamatay. Kasi pag yung tatay panganay, yung anak panganay, tayo lahat. Okay? Then also, the second one is the Feast of Week or Shavuot. And this is commemorated when Moses received the law in Mount Sinai. At ito, this celebrated 50 days after the Passover. Kung naalala niyo po kung paano po binigay ng Panginoon yung Ten Commandments kay Moses sa Mount Sinai. The first one, talagang nabasag po yon because of the wickedness of Israel. And the third one is the Feast of Tabernacles or Sukkot. This celebration, ginagawa po nila, this commemorated the 40 years of wilderness, wandering, as well as the completion of the harvest or agricultural year. Ito yung, kung naalala nyo, na hindi sila ginutom ng Panginoon during their journey. God will provide them manna for 40 years of wandering in the wilderness. Ganun katindi. Sabi nga nila, almost probably 4 days to 4, because I think almost 4 days, sabi na for 40 days, pwede na lang malakbay yung Canaan. But when I read the book of First in Samuel, in what is that? What is the book of Chronicles? Tama ba? Na yung nag-journey si David from Canaan to Egypt. By the way, that is only the border of Egypt. Only 3 days, almost 3 days, but malapit lang po yon. Yeah, maybe possible 40 days yung kanilang journey. Pwede lang gawin, but because of their wickedness, inabot sila ng 40 years. 2 generation, pwede 2 generation already. 30 years, pwede na magkaroon ng asawa. 25. Then, panibagong anak. Yeah, 2 generation. Ito yung ginagawa po nila, celebration. Pag-aralan po natin, ito yung Passover. I remember my mother before, during our, child life. Every first month is a special month for us. Every first week, Sunday of the month is a special day for us. Before, I don't know kung bakit, anong dahilan ng nanay ko. Hindi ko maintindihan before. Bakit every first Sunday ng month, kakaiba yung pagkain namin. May karne kami, talagang bumibit social talaga. Yung may mga sutanghon, ganun kami before. Kapag first Sunday, talagang special yung day namin during that time. Di ko manuhan bakit. Tapos kasi yung mother ko before, siya yung kami naghahanda ng yung bread at saka yung drinks during Lord's table. At after that, meron kaming celebration sa bahay. Hindi ko alam kung nabasa niya yung Old Testament. I don't know about this celebration. Pero sa amin special siya. Gabi pa lang yan, pinaghahandaan na kami ng mga magulang namin. Everything, yung food, yung damit namin, maayos na lahat. Pagising namin, okay na lahat. Din kailangan maaga kami pupunta ng church. Umate ng Sunday school. Bakit napakahalaga po ito? Alam niyo po, the Passover, kung titingnan niyo po, ito yung kung gaano kahalaga po ito. First, the blood of the Passover lamb distinguished the people of God from the unbelieving Egyptian.
an observation of the Passover was sign of faith in God. For after 400 years of divine silence of God sa buhay ng mga Israelites, 400 years after sino to yung si Joseph, after Joseph died, 400 years of silence. Tagang matindi yung kasalanan, matindi yung ginawa nila. But again, it reminds again for the Israelites that this Lamb of God is distinction between the Egyptian, the unbelieving people, and to these people. Yes, during that time, maybe, kinalimutan nila yung Diyos. For 400 years, most of them, majority, kinalimutan na nila yung Diyos because of slavery. But God gave them way to escape for this slavery through Moses. Kaya nga yung Passover also is mark of Israel redemption from slavery in Egypt. Na dahil doon, out of 10 plagues, yung 9, talagang hindi sila pinayagan, hindi pinansin ni Pero. But for the last one, ginawa ng Panginoon ni Pero, sige, umalis na kayo. And the Passover was also be a memorial of God's great redemptive act. No way to escape for Israelites during the time. Egyptian or Egypt is a strong nation. Even during the time of King Saul. They are a strong nation. They have a mighty army like Goliath. Did you remember Goliath? Ganon katindi yung mga Egyptian na ito. Mga yung katulad yung kalaban nila mga Palestine din, si Goliath, di ba? Tapos mga Egyptian, yung kung paano nila binuo yung army nila nung hinabol sila ng mga Egyptian, sila Moses. There's no way to escape, but God provide them. And this is the memorial of God's great redemptive act to the people of Israel. First Corinthians chapter 5 verse 7, pours out therefore the old leaven, that they may have a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover, in sacrifice for us. Now, in the New Testament, Jesus Christ is the Passover already, the new covenant for the new generation in the time of the Lord Jesus Christ. Kaya bakit mahalaga po yung Passover, yung Lord's table? Bakit mahalaga? In the Bible, there are only 2 ordinances na binibigyan ng diin majority ng mga Christians. The first one is baptism, and the second one is communion or Lord's table. And what it means by ordinance. Ito po yung ordinance is an authoritative rule, law, or command. Ordinance are symbolic act that set forth primarily facts of the Christian's faith and the obligatory for all who believe in Jesus Christ. Binibigyan ng pansin ito po ng mananampalataya. Yung baptism is our sign of obedience to the Lord Jesus Christ, but the Lord's Supper is portrays our continuing in this relationship of our Lord Jesus Christ after our justification or yung after ng kaligtasan po natin. Kaya makikita po natin again, let us study these ordinances or ordinance of communion. Let us go back in verse 17. Verse 17, now this is that I declare unto you, I praise you not. First statement, in verse 17, sabi ni Apostle ni Paul sa kanila, that you come together not for the better, but for the worse. This is gathering, this is worship service. This is like we are doing right now. We came from different places to gather in this place
to worship the Lord Jesus Christ, to worship our God, to worship our Creator. And these symbols also, this service also, they are doing during that time, sinabi ni Paul sa kanila, hindi ako natutuwa sa inyo. You're not getting for better, but doing for worse. Why? What is the problem of this church? Instead na matuwa si Apostle Pablo because they are gathering to worship the Lord Jesus Christ, to celebrate this communion, sabi ni Paul sa kanila, hindi ako natutuwa sa inyo sa mga pag-uugali nyo. Kaya sabi niya, verse 18, For first of all, when ye come together in the church, I heard that were be divisions among you, and I partly believe it. Kaya during Lord's table, hindi nila binigyan ng pansin, hindi nila binigyan ng diin yung celebration na ito. Anong nangyari po in these verses? First one is for self-gratification for the Lord's table. The self-gratifications for the Lord's table. Yung satisfaction ng kanyang desire para sa sarili. The first one is in verse 18, sabi ni Apostle Paul, there will be divisions among you, and I partly believe in. Why there is a division among these churches, among their congregation? What is the reason why there is a division for them? If we go back the history or the place of Corinth, they are in beside or in the port city na kung saan yung pangangalakal nandun. Iba't ibang mga filosofiya, iba't ibang mga beliefs, iba't ibang mga doctrines, everything magkakaiba. Different status of life. Rich, poor is there in this place. Now, inside the church is the same thing. Two peoples or two status inside the church. First is the rich and the second is for the poor. And this happening, by the way, this celebration actually, they are doing is not like this. Yung ginagawa po natin. Small cup of drinks and a piece of bread. But during that time, it's a fellowship. Did you remember the Lord Jesus Christ in Matthew chapter... okay, later we will go back to that one. Yung celebration nila is not only a piece of bread, but it's like, kasi yung buong bread na ginagawa nila, pinagpipiraso nila yon, binibigay sa kanila, then pinagpipiraso nila. And the cup also of drink. Hindi yung maliit na maliit lang. Okay? A cup of drink. Okay? Pinag-commission, sinishare po nila yan paikot or they take the cup of drink during that time. Now, nakikita po natin, in this passage, these three verses, okay, the self-gratification for the Lord's table. The self-gratifications for the Lord's table. Ano ginagawa po nila? During this celebration, during this celebration, we can see that the social distinction between the rich and poor. Okay? Iba yung upuan marahil ng mga mayayaman, kapag mahirap ka sa likod ka lang. Okay? Or yung a set of people, kapag nag-grupo-grupo, di ba, kuminsan yung usapan, yung kapag may mga car, di ba, usapan, uy, may mga car. Tapos yung iba, kuminsan, di nakaka-relate, bicycle lang yung gamit eh. Ay, alam mo ba yung sasakyan ko, nasira yung bulb, ganun, may mga bulb na. Diba? Iba yung usapan ng mga mayayaman. Di ba, kuminsan ganun eh. Iba yung kwentuhan nila. Tapos yung mga mahihirap naman, yung araro ko nga nasira eh. Nagkakaroon ng distinction sa loob ng kapulungan. Not only in terms of their status, but in terms of their relationship sa Panginoon. You know what happened to them? Ano yung pinakamatinding ginawa nila? Yung mga mayayaman binibigyan ng priority. Eh di, syempre, of course, because during this time, ang ginagawa nila is a fellowship. Okay? Fellowship
instead of celebrating the Lord's Supper, ang ginagawa nila more on fellowship, talagang kainan, feast. Talagang ganon. Kaya yung mga, siyempre, of course, kapag medyo may kayas ka sa buhay, ikaw munang mauna, marahil. Kaya yung iba, busog na busog. Lantak, tama ba? Nilalantakan yung pagkain, yung Lord's table. Yung iba nga, lasing eh. Nagkakalasingan. This is the major problem of the Church of Corinth. Kung bakit sinabi ni Apostle Pablo sa kanila, I am not praise you. Kaya napakatindi yung kasalanan ng ginawa nila. Distinguish the poor. If you are poor, then you are less priority in the Lord's table. If you are rich, then you are in the first line of this fellowship. In 1 Corinthians chapter 1 verse 10, now I beseech you. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Now I beseech you, therefore, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak at the same thing, and there is no division and there will be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. And this is the heart desire of Paul to this church. The division must be stopped inside the church. Whatever your status in life. In verse 20, when you come together, therefore, verse 20, when you come together, therefore, into one place, this is not be eaten the Lord's Supper, for in eating everyone taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say unto you? Shall I praise you in this? I praise you not. I praise you not. The self-gratification for the Lord's table, not only for distinction between the poor and the rich, but also for selfish behavior that ignores other. This is the selfish behavior that ignores other. And during this fellowship, during the time of the Lord's table, wala silang pakialam sa iba. They don't care about the other people. This is inside the church of God. This is inside the church of God. They don't care if some of them, they have a piece of bread or drink. Wala silang pakialam. Why? They want to satisfy themselves only. Yung mabusog sila. Yan lang yung gusto nila sa celebration na ito. Yung mabusog sila. Yung mga tiyan nila, paglabas nila, mabusog sila. Selfish behavior. They don't care about the other people. Ganun yung kasalanan ng mga Corinthians during the Lord's table. Ang tindi ng kasalanan. Kaya sabi ng Bible, yung iba sa inyo bundat na. Paglabas nyo, at yung iba gutom na gutom, sabi ni Paul, wala ba kayong mga bahay para kumain bago pumunta dito? Ginagawa nyo tong kainan, ginagawa nyo tong piyesta, yung Lord's Supper. Example, pagdating dito, pagdaan dito ng Lord's table, dadakotin nauna si Mitch. Sana, dito na lang siguro, dito na rin. Example, isang dakot ni Mitch, pagdating dito, kaunti na lang. Pagdating sa dulo, ano sa inyo? Yung mga natitira na lang na maliliit, at least makatikiman lang kayo. Ganun yung ginagawa nila. Sobra yung kasalanan ginawa. Sabi ni Apostle Pablo sa kanila, kala niyo matutuwa ako sa inyo na nakipag-party kayo ng Lord's table? No! Hindi ako natutuwa sa inyo. Why? Because of your behavior. Because of your selfishness. Because of your selfishness. And I think all of us, wala naman dito nangyayari sa atin, ano?
Tigi-isa lang kuminsan nga, nahihiya pa tayo. Kumuha ng medyo malaki-laki kasi matagal-tagal maubos eh. Nagsasalita na yung pastor, ikaw hindi ka pa tapos ngumuya eh. Tapos na yung drink, ikaw ngumunguya. Parang kasi medyo malaki-laki na kuha mo eh. Okay? But that is the major problems of Corinth during the Lord's table. Okay? During the Lord's table. But let us more discuss about what is the significance of the Lord's table. What is the significance of the Lord's table? Bakit napakahalaga po ito sa buhay ng mga nanampalataya? A while ago, I asked you, did you prepare for this event or for this service before you come to church? Before we come to church? Are we prepared? Ourselves, our mind, everything for us? That we partake the Lord's table today? In verse 23, for I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he had betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it, and said, take it, this is my body, which I broken for you. This do in remembrance of me. This do in remembrance of me. The word is to remember the Lord Jesus Christ. To remember the Lord Jesus Christ. Romans 5:8. Can you please open your Bible in Romans 5:8? This is how the Lord, our God, declare His love toward us. In verse 8, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement for our sins. Paano natin naaalala yung Panginoon? Who should partake of the Lord's Supper? Napakahalaga po this significance of the Lord's table to remember the Lord Jesus Christ. But who should partake the Lord's Supper? It is offered for all. It is over for all unbeliever also, or for those who did not believe the Lord Jesus Christ. Of course, to the life of our Lord Jesus Christ, those who are right, who have with right relationship with God and with the fellowship of the believers, shall partake this Lord's table. That is number one. Make sure we have our right relationship with God. Make sure meron tayong tunay na pagkakilala sa Panginoon. Bakit? Paano mo alalahanin yung Diyos kung hindi mo siya kilala? Tama? What is the purpose? What is the reason why you celebrate this, why you partake this celebration? If you don't know, what is the reason of this celebration? Sinabi ng Bible yan. Matthew chapter 26. Can you please open your Bible? Matthew chapter 26. This is before the betrayal of Judas sa ating Panginoon.
Matthew chapter 26. Matthew chapter 26, verse 26 to 28. Matthew chapter 26, verse 28. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it in front of his disciples and break it and gave it into the disciples and said, "Take it, this is my body." And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it, for this is my blood for the New Testament, which is shed for many for the remissions of sin. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. And did you remember during this time, Judas is not present? Ito yung, I think, na verse 14. Verse 14. 26 verse 14. When one of the 12 called Judas Iscariot went into the chief priests and said unto them, "What will we give me, and I will deliver him into you?" And they covenanted with him for 30 pieces of silver. And from the time he sought opportunity to betray him. Now in the first day of the feast of the unleavened bread, that the disciples came to Jesus, saying unto him, wherewith thou that we prepare for thee it of the Passover? And he said, "Go into the city." Okay? And ginawa nila, nagkaroon po sila dito ng Passover with the Lord Jesus Christ. And verse 14, this is the betrayal and arrest, and the Pharisees arrest the Lord Jesus Christ during this time. Pagkatapos nila mag-pray, the Lord Jesus Christ in the place of Gethsemane. Okay? Kaya makikita nyo, ito yung Lord's table. This celebration just only for the believers. Why? Because we need to remember the Lord Jesus Christ. We need to remember what He did on that cross. And what is the reason why He came on earth. Kaya napakahalaga. Again, if we don't have a right relationship with God until now, if we did not obey the Lord's of baptism, this is the warning of the Bible, that we need to set aside first the Lord's table. Paliban muna po natin yung Lord's table. Okay. And also for us as believers, what are the benefits of the Lord's Supper for us? Why is it necessary? Why is it important sa buhay ng sa buhay natin to celebrate or to remember the Lord Jesus Christ? Believers are drawn to focus on what the Lord has done for them. This is only once a month that we will recognize again, ano bang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? And who are you before? Bago ka maligtas, bago ka makakilala sa Panginoon. And also believers are confronted with the needs of self-examination, confession, and repentance. And also this is the time that sometimes, ang daming araw na hindi tayo humingi ng patawad sa Panginoon. We did not do self-examination of our right relationship with God, if we are still right with God. Ito yung mga pagkakataon. And this is the benefits for us. That's why, some people, I think Pastor Erwin before, telling us that there are some Christians in Saudi, lumuluwas lang dito to partake the Lord's table. The Lord's table. Because I think 1996, nung nag-Saudi rin yung tatay ko, napakahirap mag-worship doon. Talagang hinahabol sila, talagang napakatindi ng persecution ng Christians in that place.
Kaya ang ginagawa ng iba, nagluluwas dito para lang mag-celebrate ng Lord's table. Ganun kahalaga to remember the Lord Jesus Christ. And also believers are forced to keep short accounts of themselves and their relationship to the Lord and to others. Kasi napakahalaga eh. Pag nandito, ibig sabihin, we need only to also to recognize and yung ibang tao, not according to their status of life, but according to their status in the Lord Jesus Christ. That all of us are equal in the sight of God. Kaya binibigyan ng diin ng pansin ni Apostle Paul that you need to celebrate in remembrance of the Lord Jesus Christ, not for your self-satisfaction. And the second one, in verse 25, after the same manner also he took cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show that the Lord's death till he come. And this is also to proclaim the Lord's death. This is also to proclaim the Lord's death. Gaano ba kahalaga yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus? Mahalaga po ba yung kamatayan ng Panginoon sa atin? Mahalaga po ba? Amen. You know, we just only celebrate for moments of time. 5 minutes or 6 minutes. But how long Jesus Christ suffered on the cross of Calvary? How long? Yung tiis, yung sakit na ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, hindi natin kayang bayaran. Yung sacrifice, instead of hanging us on that cross of Calvary, Jesus Christ Himself hung for us. Kaya napakahalaga na ibahagi natin to proclaim the Lord's death, to proclaim the salvation of the Lord Jesus Christ. Ano sinabi ni Apostle Pablo? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? What is the reason why? Because this is only the power of God into salvation. Into salvation. That is in Romans chapter 1 verse 16. Kaya kailangan ba natin ikahiya yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay po natin? You know, sometimes there's a lot of struggle in our lives. Sins, problems that most of us, all of us, we think that we are not deserved for this Lord's table. But because of the Lord Jesus Christ, He gave us power to declare and to proclaim His death on the cross of Calvary. Gusto natin pakinggan yung isang maliksing testimony ito. Kung paano ginamit ng Panginoon yung kanyang kalagayan to proclaim the gospel of Christ sa maraming tao. Tawagin ko po sandali bago natin ipagpatuloy si Brother B-Boy for a short testimony only. Good morning everyone, brethren. So, tunay nga po sa awitin kanina, pagpapawit ni Brother Edward, faith is the victory. Talagang kahit anumang karamdaman, problema, suliranin ang ating kinakaharap, pero pagkasama natin ng Panginoon, we are always on the winning side. So, tunay nga po na pag ako ay harap sa inyong dito sa harapan upang magbigay ng testimony is talagang isang kahabagan lamang ng ating Panginoon Diyos. So, I'm sorry, there's a foreigner. So, my English was also affected by my treatment. So, please interpret, Brother Noel. So, first of all, I just want to praise and thank the Lord God for giving me the experience to have a personal encounter with Him.
So really having this cancer again and again, really having this cancer journey is really not an easy experience to me, to us, this past whole year. But praise God, because of this hardship and trials, doon ko po nasumpungan yung masasabi kong there is a transformation, growth or maturity sa pananaw ko bilang isang Kristiyano. Sabi nga sa Mark 8:36, for what man shall profit if he gain the whole world but lost his own soul. So there is a redirection, there is may ibang plano ang Diyos, pero sabi nga alam niya kung anong mas nakakabuti para sa atin. So noong una, hindi po talaga naging madali, lalo na po yung nagti-treatment na ako. My mind was fighting but my body's already suffering or talagang nag-give up na. Pero maraming salamat dahil natandaan ko yung lesson namin sa Kingsmen, si Brother Rolando ata yung teacher, for the greatest obedience of one of the greatest example or best example ng obedience sa Bible is yung suffering ni Jesus Christ sa cross, kung paano siya naghirap doon, namatay, binigay kanyang sarili para lamang magkaroon tayo ng salvation that leads to the greatest gift sa humanity, which is yung salvation nga po. So next po is yung obedience to His commandment. So having this experience, life and death experience, as a Christian dati, yun nga po, hindi ako makapag-proclaim or makapag-share sa mga ka-work ko, hiyang-hiya ako. Yun nga, parang masa lang na nga daw, masa ang Christian, masabing Kristiyano lang po. Pero maraming salamat dahil pina-experience sa akin ng Panginoon yung kumbaga syempre, pag may cancer kayo, really not sure of your tomorrow. Sabi ko nga po sa edad kong 33, sabi ko, maraming salamat Lord kasi kung kukunin mo man ako, alam ko na hindi talaga po tayo sure kung anong kinabukasan natin. Kasi ang lakas-lakas ko po noon eh. Then one day, isang pitik lang, meron na pala akong malubhang karamdaman. Pero maraming salamat dahil bilang Kristiyano, alam ko kung kahit kunin man ng Diyos yung aking buhay, alam ko kung saan patungo yung aking kaluluwa. And maraming salamat sa buhay at kaligtasan na sa walang hanggang buhay na bigay niya. And really, it is one of my testimony pag nagsishare ako sa mga friends ko, sa mga ka-workmates ko, sa mga stranger na nakikita ko lang na yung kapatid, we should accept Jesus Christ as our Lord and Savior dahil walang ibang daan eh. Hindi ka sigurado kung anong meron, kung ano man yung bukas natin. Kaya ito pa talaga yung naging way para mas magkaroon ako ng courage to share the gospel and the salvation. Kaya muli po, hindi ko na po papabayan yung testimony ko. Meron pa mga susunod. Binabalik ko po ang lahat ng papuri at pasalamat sa ating Diyos. Tunay nga po na ang ating Diyos na sinasampalatayanan, pinagtitiwalaan, ay dinidinig ang ating mga panalangin. At maraming salamat dahil bilang Kristiyano, kumbaga sure na tayo kung ano yung kinabukasan po natin. So yun lamang po ang binabalik ko ang lahat ng paborit pasalamat sa Panginoon. Amen. And that is the reason why we receive the Lord Jesus Christ because someone proclaimed the gospel to us. Sinabi ng Bible, faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Sabi ko nga kay BB4, Brother B-Boy, isang kaluluwa lang tumanggap sa Panginoon dahil sa testimony mo, tapos na yung mission kung bakit ka nagkaroon ng ganitong karamdaman. I think all of us, hindi naman natin ninanais na magkaroon ng ganitong karamdaman to proclaim the death of Christ to the other people. Nagkaroon lang sa tuwam during that time, sabi ni Brother B-Boy sa kanyang prayer, Panginoon, maraming salamat dahil ginamit niyo po ako. Yung katawang ito para magkaroon ng ganitong karamdaman to proclaim the gospel. To proclaim your goodness.
Ang hirap. But I hope all of us, wag sana dumating tayo sa ganitong ring karamdaman. Or if God permit, then let us use for the gospel of God, of Christ. You know, sabi na Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God into salvation. Apostle Paul prison for how many times? Beaten for how many times? He is a good soldier. He has a good life na binigay bago siya makakilala sa Panginoon. Pero pinagtagpo din siya ng Panginoon. For what? To proclaim the Lord Jesus Christ. To share the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Alam niyo mga kapatid, yung buhay po natin, napakahalaga sa buhay po natin na ipakilala po natin yung Diyos. Sabi po sa verse 25, the ESV version, in the same way, also he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. And that is the reason why we celebrate. We partake the Lord's table. It's not for us only. Ngunit pakita po natin ano bang kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon sa buhay po natin. Kahit ganun din sa buhay nyo, marami kaming nakikita sa mga Facebook nyo na nag-share kayo ng gospel. Sa evangelism messenger. Use your life to proclaim the death of Christ. And that is the purpose, the significance of the Lord's table. Na every time maalala po natin yung ginawa ng Panginoon, yes, that is only once a month, ma-share natin kung paano niya binago yung buhay po natin. Maalala natin yung ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Yes, that is only for 5 to 6 minutes. But Jesus Christ hung on the cross for how many hours? Gutom na gutom, uhaw na uhaw, nilalatigo for us only. Para tayo mapatawad ng ating mga kasalanan. That's why this ordinance is very important in our church. Binibigyan natin ng emphasize ito yung kahalagahan ng Lord's table na ito. John chapter 6 verse 53 to 54. John chapter 6 verse 53 to 54. John chapter 6 verse 53 to 54. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink this blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Praise God. Praise God. This is our hope in this world because of the Lord Jesus Christ once again died on the cross. Kaya nga sabi ko po kanina sa inyo, sino yung magpapartake na ito? Of course, yung mga taong nakaranas ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo sa kanyang buhay. How can you partake the Lord's table if you did not experience the eternal life that God offered for those who believes in Him? And again, this Lord's table is just only for believers of the Lord Jesus Christ. Believers of the Lord Jesus Christ. And this is to remind us once again how the Lord Jesus Christ sacrificed Himself just only for our salvation, for the atonement of our sin. In verse 27, how about, Pastor?
Hanggang ngayon, until now, I did not receive the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Can I partake the Lord's table? Or this time, my motive is not right because of my selfishness? Can I participate the Lord's table? In verse 27, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Kita po natin in these verses the sensibility of the Lord's table. The sensibility of the Lord's table or the awareness of the Lord's table. Bakit? Bakit kailangan makita natin kung gaano kahalaga yung pagpartake natin o yung hindi nating pagpartake? In verse 27, there is one manner, and that is unworthy manner. And because of this unworthy manner, mayroong guilty, and you will be guilty of the blood of the body and of the blood of the Lord Jesus Christ. Can you please open your Bible in Matthew chapter 27, verse 38. Verse 38, 27, Matthew chapter 27. Verse 38. Verse 38 to 44. Then were there two thieves crucified with him, one of the right hand and another on the left, and they have passed by, reviled him, wagging their heads, and saying, Thou dost destroy us the temple, and buildest it in 3 days. Save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Minak niya yung ating Panginoon. Maybe this person is one of the crowd during the time na sinabi ng Panginoon, I will destroy this temple and I will build again only for 3 days. Likewise also the chief priests mocking him, and the scribes and elders said, He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we believe him. He trusted in God, let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God. And the thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. Christians, kapag kinuha po natin, kapag nagpartake tayo unworthily, anong pinagkakaiba natin for these kinds of people that mocking the Lord Jesus Christ during His crucifixion? What is the difference for these chief priests? They are priests. They are the nations of God, and yet they mock the Lord Jesus Christ during this time of crucifixion. Ganon din. Kapag nagpartake po tayo that we are not unworthy, parang hinahamak natin yung Diyos, parang isa tayo sa mga taong yon na hanggang ngayon yung buhay natin ay parang sa sanlibutan pa rin, na hindi natin binibigyan ng halaga yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus if we partake this Lord's table. And sabi niya, and you will be guilty of the body and the blood of our Lord Jesus Christ. In verse 29, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many are asleep. Undignified action, or is the action that not give proper respect
to this celebration. Kaya sabi ng Bible, mananagot ka sa ginawa mong action if you partake the Lord's table unworthily, and you will bear the cost of your own ignorance. And that is the reason why before the Lord's table, always the pastor reminded us. And if our heart is not worthy to partake the Lord's table, then set aside your intention to partake the Lord's table. Kaya napakahalaga po. Kung dumating man sa atin yung kamatayan, kung dumating man sa atin yung karamdaman, hindi pananagutan ng Diyos or nino man sa pulpitong ito. Why? Because we are the one responsible for our action to partake the Lord's table unworthily. Kaya sabi ng Panginoon, if you want to offer the Lord Jesus Christ, leave your offering. May pagkasundo ka muna sa mga tao na kagalit mo. Because God did not please our worship. Kung yung heart po natin hindi handa sa pag-worship sa Panginoon. Kaya ano yung kapalit po niyan? For this cause, many are weak, sickly among you, and many are asleep or dead. Hindi siya biro yung pagpartake ng Lord's table. Hindi siya biro. Hindi siya ito yung kapag hindi ako kumuha nito, dadaan si pastor, magsiserve, malalaman niya may kasalanan ako. Yung kapatid ko, yung katabi ko, pag hindi ako kumuha nito, sasabihin niya, nako, ano kaya na naman yung kasalanan ng taong ito. Nung nakaraang buwan, hindi siya nagpartake. Ngayon, hindi na naman siya nagpartake. 2 buwan na. Medyo mabigat palagay ko yung kasalanan ng taong ito. Kaya nga kapag kumuha kayo, nagparty kayo, yumuko po kayo ha, para hindi na po tayo magkasala. Kasi kung minsan kakasala pa tayo lalo eh. Kapag nasisilip natin, napapansin natin, hindi na kumukuha. Leave it to God. Kung hindi man siya magpartake, that is for His own sake. Buhay yung kataya dito, buhay yung katapat dito, mga kapatid. Hindi siya biro. Hindi siya biro. At kung husgahan man tayo ng tao, why not? Then let us draw near to God again. Ask forgiveness. That next time, makapag-partake tayo ng Lord's table. Again, this is a great warning sa atin. Kapag ito, sabi nga ng Bible, for he that eateth and drinketh. Kapag once you take an action to take this bread and drink, eat and drink the cup, wala na. Yung damnation is not about ignorance. Hindi ko alam eh. No. Kaya nga pinapaliwanag palagi ng pastor ng church kung gaano kahalaga po ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 21. 1 Corinthians chapter 10 verse 21. 1 Corinthians chapter 10 verse 21. Let's go back for verse 20. But I say that the thing which the Gentiles sacrifice, they sacrifice devils, and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. He cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. He cannot be partakes of the Lord's table and of the Lord's and the table of the devils. Mahalaga po yan. Napakahalaga yung verse na po yan. We cannot partake the same table,
the same table, different tables. The tables of the devil and the tables of the Lord. Every day, nasa table tayo ng sanlibutan. Kung anong gawa ng sanlibutan, ganun din yung lifestyle natin. Then during the first worship service of the week, of the month, we partake also the tables of the Lord na parang walang nangyari, na parang walang konsensya sa buhay natin, that anytime we can partake the Lord's table for the sake of the other person na baka i-judge tayo. Please, this is not only for us, but to give reverence for the life of our Lord Jesus Christ when He hung on that cross to forgive our sins. Kaya nga mga kapatid, pahalagahan po natin. That's why sa mga kaibigan po namin, kung hindi pa po kayo member ng church, pinapakiusap po namin sa inyo, ipagpaliban nyo po yung pagpartake ng Lord's table. Ipagpaliban nyo. Pastor, save na po ako sa ibang church, sa church na pinupuntahan ko. Nakakilala po ako sa Panginoon ng tunay. Nag-ubi po ako sa baptism. Can I partake the Lord's table? Yes. If your heart is ready to partake the Lord's table. If you did already the baptism, to obey the Lord Jesus Christ through the water of baptism, then you can partake the Lord's table. But if not, please, wag nating hayaan na yung damnation ay malagay po sa buhay po natin. Dahil walang ibang sisisihin, kundi sarili po natin that we partake the Lord's table. For us Christians, sana wag po natin isantabi yung kahalagahan po nito. Wag natin isantabi. Kung paano kayo niligtas ng Panginoon, kung paano na kayo nakakilala, nakarinig ng salita ng Panginoon, at paano nyo na tinanggap yung ating Panginoong Jesus, then let us celebrate the love, the goodness of God when He gave His life on that cross only for us to be saved. Sabi nga po dito sa song na ito, the blood that never lost its power. The blood that Jesus shed for me way back on Calvary. It's that blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Kaya sa bawat araw po natin, let us remember the death of the Lord Jesus Christ on the cross. Yes, we celebrate only once a month. Sabi ng Panginoon, as often as you come together, celebrate the goodness of God, the power of God, the love of God, and it reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It soothes my doubts and calms my fears, and it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. During the time of celebration of the Lord Jesus Christ within His disciples, is the same thing. Our celebration in our generation. Hindi nagbabago po yung kapangyarihan, yung mensahe ng Diyos. Kung bakit niya sinabi sa mga disciples, please partake this Lord's table in remembrance of me, and to proclaim my death on that cross. Christian, siyasatin po natin ang ating buhay. Siyasatin po natin ang ating buhay, this ordinance of communion. What is our motive? Why we partake the Lord's table? Nakita po ba natin yung kahalagahan ng Lord's table? We are already saved. Then, let us examine ourselves. Huwag po nating hayaan na yung damnation ay mangyari po sa atin.
Kasi marami na yung mga nagkasakit, marami nang namatay because they are doing unworthily in the sight of God. Heavenly Father God, thank you, Lord Jesus, for reminding us once again, Lord, the significance of these celebrations of the Lord's table. Minsan po ay kami makasalanan. At maraming salamat. Inahon niyo po kami sa kasalanan, Panginoon. Kaya nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Salamat dahil sumunod po kami, binigyan niyo po kami ng strength to obey, to follow you through water baptism. And this time, Father God, we also celebrate your goodness, your love that showed on the cross of Calvary to forgive our sin. Maraming salamat, Panginoon. Believers, let us have a few moments of silence. Ihanda po natin ang ating puso't isipan to partake the Lord's table. Let us ask forgiveness sa mga nagawa po nating mga kasalanan, pagkukulang sa Panginoon. Maging masaya po tayo sa pagpartake ng Lord's table na mayroong pasasalamat dahil dito nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat po sa buhay nyo binigay doon sa krus ng Kalbaryo para kami magkaroon ng chance to partake the Lord's table like the disciples, Panginoon. Forgive us kung may mga pagkukulang man po kami, Panginoon, sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Ihanda niyo po ang mga puso't isipan. Sa mga kaibigan po namin, mga bisita po, mga regular attendees, kung hindi pa po kayo nakakilala sa Panginoon, hindi niyo pa tinanggap yung Panginoon, maaari niyo po siya tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong buhay. Aminin niyo lang na kayo'y makasalanan. Pagsisihan niyo yung mga kasalanan, tanggapin niyo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong buhay. The Lord Jesus Christ offers His love, offers salvation to all of us. Because for those who did not believe on Him, is already condemned. Huwag nating hayaan yung condemnation ay malasap natin hanggang sa ating kamatayan. Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. And 100%, if that comes from your heart, it will give you security in your life, salvation, that someday, kapag namatay tayo, papunta tayong langit. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na binigyan niyo po, Panginoon, dun sa cross ng Kalbaryo. Salamat sa pagpapatawad niyo po, Panginoon, sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.